Dahil marami pong nagtatanong kung paano mag-calibrate ng throttle position sensor, ito po i-share ko sa inyo. I-share ko na rin po sa inyo paano hanapin yung kanyang positive line at yung negative line or ground line. At syempre yung signal wire galing sa ECU. At syempre, i-share ko na rin po kung paano malaman kung faulty na ang throttle position sensor. Key-on nyo lang po ang ignition switch, huwag nyo start ang engine, and dapat meron kayong multi-tester po na digital para mas madali po. And then set nyo po sa 20 volts. And lagay nyo yung black prior nya dun sa negative terminal ng battery or kahit sa ground. Dito ko na lang po nilalagay para sigurado na meron connection. And then yun pong red prior o etong positive prior. Ito po ang gagamitin natin para mahanap ang kanyang positive supply wire at saka yung kanyang signal wire papuntang ECU. So try muna natin po hanapin yung kanyang positive supply. Hanapin nyo lang po sa mga wires na yan kung hindi kayo sigurado para madali nyong mahahanap yung signal wire. Sa Nissan Series 3 po, 3 lang po yung wires niyan. Check natin yung nasa ibabang wire po. So sa kanyang positive supply po, meron po yan 5 volts. Yan, naglalaro po dyan. Hindi po 12 volts ang ilalabas niyan, 5 volts po. Kung more than 5 volts po yung ilalabas niyan na reading or less than po or wala pong reading at all, kailangan nyo pong i-check yung wiring. Yan, so meron siyang positive supply. Ngayon naman po itong red prior, lagay nyo naman po doon sa positive terminal ng battery, and ito namang black prior ang panghahanap natin ng negative or ground wire at saka pang titest natin kung meron ba siyang pumapasok na 12 volts dun sa ground wire. Dapat po 12 volts ang reading niya. Na-test na natin yung sa ilalim at yun yung positive supply niya. Test naman natin yung dito sa gitna. Para lang makita po natin. Alam ko naman na yan yung signal wire pero pakita ko lang po sa inyo. So itong nasa gitnang wire po ay meron siyang almost 12 volts. Yan po yung signal wire papuntang ECU. Meron po siyang almost 12 volts. Pero itong negative wire na which is nasa taas po, itong kulay black sa Series 3, meron po yan 12 volts point something. Baka po kasi malito kayo kapag katines ninyo kaya pinapakita ko po sa inyo. So balik ka rin naman po natin, i-check natin naman at hanapin yung kanyang signal wire papuntang ECU. Balik naman natin to sa negative terminal ng battery and kunin ulit natin yung pula. And hanapin naman po natin yung signal wire papuntang ECU. So try muna natin dito sa ilalim ulit. Ayan, makikita natin na may reading siya na 5 volts. So yan po yung positive. Hindi po 12 volts ang ilalabas niyan. 5 volts lang po. Check naman natin tong pinakataas na wire, yung kanyang ground wire. Kita nyo po, halos walang reading. So yan po yung kanyang negative or ground wire. And check natin yung sa gitna. Ayan, pag may nakita po kayong ganyan, so yan po yung kanyang signal wire papuntang ECU. Yung nasa gitna po. So sa mga Nissan Sentras po, kadalasan nasa gitna po. So yun po yung pagtitest niyan at paghahanap ng signal wire ng TPS papuntang ECU. So sa ibang brand po ng auto, same procedure lang din po. Hanapin nyo lang yung signal wire and hanapin nyo lang yung positive supply na 5 volts and then yung negative supply or ground na 12 volts. And itest natin naman po ngayon kung faulty ba or defective yung throttle position sensor. So once na makuha nyo na po yung signal wire, ayan, nakaset po siya ng 0.46. Uy, naging 0.47. So dapat po yan stable. Kailangan talaga natin makalibrate yan ng stable. So inaayos ko pa naman po ito. Papakita ko lang po sa inyo. So yan po, itong reading na to ay closed throttle. Nakasara yung butterfly ng throttle body ninyo. Check naman po natin yung wide open throttle niya. So, tignan nyo po yung reading niya. Dahan-dahan nyo po siyang itaas, ibuka. Yan. And dapat po dahan-dahan din siyang tumataas hanggang 4 point something po yan. 4 point something. Ayan, 4.11 sa kanya. Yung iba hanggang 4.70 pa. So, ayan po. Okay po itong throttle position sensor na to. Hindi siya faulty. Ang makikita nyo po pag faulty ang kanyang throttle position sensor or defective, habang tinataas nyo po dahan-dahan, bigla siyang tumatalon. Halimbawa, ayan. Dahan-dahan kung bubuksan,
1 volt pupunta agad ng 3 volts or 4 volts, ganun po, and then babagsak, basta malaro siya masyado, and minsan hindi niya naaabot yung 4 volts pataas. Ayan. And minsan naman lumalampas po ng 5 volts, faulty na rin po yun pag ganun. Ayan, no? So eto okay pa po to. So ang wide open throttle natin na calibration ng throttle position sensor, ang wide open throttle ay nasa 4.11. So okay po yan, goods po yan. Kung stagnant po yung reading niya habang ginagalaw niyo yung throttle, ibig sabihin po sira na rin po yan. Ganun lang po kasimple ang pagtetest kung defective ang inyong throttle position sensor. And kung wala naman po kayong multi-tester or wala kayong scanner, ang gagawin nyo lang po para malaman kung faulty ang inyong throttle position sensor, start nyo po yung engine and then tanggalin nyo po itong throttle position sensor socket. Ayan. Bubunutin nyo po siya. Hindi na natin bubuksan ng makina mga bossing dahil maingay. Ayan. Bubunutin nyo lang po siya, hindi po yan mamamatay. Kung faulty po ang inyong throttle position sensor, mas magiging pino kung wala yung socket. So ibig sabihin, pag hindi niya nare-read yung throttle position sensor, mas nagiging pino, mas nagiging maganda ang andar ng makina. Pero tataas po konti yung ano niyan, yung minor niyan. Pagka okay naman po ang throttle position sensor ninyo, hindi siya defective, mas pino po pag nakasaksak. Mas magiging relax ang makina, mas magiging pino ang tunog niya, mas magiging kalmado siya kaysa nakatanggal. Ayun po ang magiging palatandaan ninyo. Sa Nissan Sentra po, pwede nating magamit ang sasakyan natin. May re-rev natin yan hanggang 5,000 to 6,000 RPM kahit hindi po nakasaksak ang throttle position sensor socket. Yan, so kahit faulty yung ating throttle position, tanggalin lang natin yung socket. Magagamit po natin yung sasakyan natin ng maayos. Yun nga lang, may compromise tayo sa pag-start ng engine at saka sa gasolina. Mas tataas po yung reading niya. Pero sa ibang brand po like Mitsubishi, ayan, pag tinanggal po natin yung kanyang socket ng throttle position sensor, nililimit niya po yung revving. So minsan hanggang 1,500 lang, 2,000 RPM, ganun lang yung reading niya. So hindi nyo po talaga siya magagamit ng maayos. So madali rin malaman sa ibang sasakyan na faulty ang throttle position sensor pag ni-rev ninyo parang pupugak-pugak at hindi na siya tumataas. Same po sa paramdam ng mass airflow sensor. So ayan lang po, ganun lang po kasimple, Nav Customs po.